pag maingay. Okay. Let me share my screen. Okay. So, ayun, last meeting natin. So, na-discuss natin yung first law, analysis of reacting system. So, we defined yung steady flow system. So, ano ba kapag sinabing steady flow yung system natin? Ano? So, yun ay yung attributes no within the boundaries of the system does not change over time or do not change over time. Ano? So, yung mga attributes na yun are the temperature, the pressure, the heat flow, no, the mass heat transfer, mass transfer, and such, no. So we also discussed yung enthalpy of chemical component. So itong enthalpy of chemical component, so ang different nito is um, doon sa ating enthalpy topic nung midterms, yung last topic natin ng midterms is ano dito, taken into consideration yung enthalpy of the substance no at specified conditions or yung specific na temperature so or given temperature sa mismong problem natin so we can get that by using or relating it to the amount of enthalpy of that same substance at standard reference state. No, ang standard reference state natin or STP again is temperature is 25 degrees Celsius and then pressure is 180 atm. No, so yan we have that H sub F is the enthalpy of formation at standard reference state. So again si H sub F po ay kinukuha sa table A26. So gagamit tayo ng table A27 if ever kakailanganin lang. But usually table A26 yung ginagamit natin for the enthalpy of formation values. So, kailan nga ulit natin gagamitin ang table A27? Kapag po, hindi available yung values nung fuel natin na given sa problem, particularly in the physical state. Kapag hindi siya available dun sa table A26. So, example natin doon would be the liquid propane. Yun yung example natin last time. So, sa table A26, if you remember, ang available lang na value is the propane gas. So, and again, hindi natin pwedeng gamitin na value ng enthalpy of formation yung propane gas value for liquid propane. Kasi it's evident, and makikita nyo naman dun sa table A26 na meron doong mga same substance, same chemical formula, but different state, okay? Different physical state, and they have different values. Example natin would be the water, water vapor and the water in liquid state has different or have different values of the enthalpy of formation. So we cannot use the available value of enthalpy of formation ng propane gas for liquid propane. So kailangan natin i-calculate yun using the table A27, specifically the enthalpy of vaporization of that fuel and the molar mass of the fuel itself. So gagamitin lang po yun again ay kapag hindi available yung value ng fuel natin to a particular state kapag wala yung value sa table A26. Yan. Okay, so ito yung HF natin. And then for this one, itong amount of enthalpy at specified conditions or specific temperature. So ito yung amount ng enthalpy ng substance natin. May it be the fuel, the gases, the ideal gases, the O2, the N2, CO2, etc. At given temperature. So yung given temperature is yung specified sa problem natin. Okay? And then this one, yung enthalpy at standard reference state, yung ating may superscript, yung parang mukhang degree na yan. So yun yung amount ng enthalpy ng same substance, okay? At standard reference state. So again, ang standard reference state natin is 25 degrees Celsius, temperature 1 atmosphere, pressure. Okay, so yung natin, in terms of looking up ng values table, so we already know yung kung saan natin kinukuha yung value ni H sub F. So ito naman, yung value nito both, nagdi-differ lang sila sa temperature. Automatically, itong si enthalpy at standard reference state is automatically or by default, ang ilulook up nyo dyan is yung temperature at 298 Kelvin.
Okay? Well, this one, yung specific enthalpy naman, so nakadepende yun sa problem. Ano? Okay, so ito naman, saan nga natin kukuhanin to? Sa table A18 to A25. So, ayun lang, reminder if nakalimutan na. So, yung table A18 natin, to table A25, is nakadepende yan sa substance or sa gas. So, yung table A18 natin, for example, is for N2. Table na A19 natin is for O2. No, and so on and so forth. So, be careful on looking up the values. Make sure na tama yung table na pagkukuhanan ninyo. Okay? And then, make sure din sa unit ng temperature. So, for unit ng temperature natin for tables is in Kelvin. So make sure na yung value na ilulook up yung temperature is in Kelvin muna. Okay? And then, so yan, example tayo on the how to use the table A27 if ever you'll encounter such scenario na hindi available yung value ng enthalpy of formation sa table A26. So ito yung ating formula na gagamitin so to determine the amount of heat output or yung Q out natin. So yung Q out natin is the amount of heat na na-transferred or amount ng heat na nailabas or na-give off ng ating combustion engine after the combustion process. Kasi 'di ba again, yung ating combustion process is an exothermic process. So yung heat is nag-give off from the system to the surroundings. So yung Q out natin, we can identify that with the formula summation of number of moles ng reactant multiplied by yung formula ng ating enthalpy of chemical component. So ito yung same formula kanina, which is the H sub F at standard reference state plus the amount of enthalpy of the substance at specific temperature minus the amount of enthalpy of the substance at standard reference state. Okay, so that is for the reactant. And then minus the summation of the number of moles ng product multiplied by the same formula of enthalpy of chemical component of the product naman. So, yung number of moles ng reactant and ng product, we will based it, magre-refer tayo sa ating balance equation. Ayun. Okay, and then we also have, so after, pag na-compute natin tong Q out, so ang resulting natin, unit natin would be kilojoules. Diba? Kasi if you remember, the number of moles, unit ng NR and NP would be K-mole. Okay? And then yung value ng enthalpy natin, may it be for enthalpy of formation or the enthalpy at different temperatures, it is all the same, which is kilojoule per kmol. So we will cancel out the kmol and then the resulting unit would be kilojoules. So ngayon, sa problem, kapag ang hinahanap lang, ilalagay ko naman doon, kapag ang hinahanap lang, for example, is just the heat output or the amount of heat transfer, in kilojoule, so that's it. That's your answer. You don't have to express it in mole basis, in mass basis, or such. No. But, however, if ang tanong is the rate of heat transfer, so ito po ang rate of heat transfer, yung ating Q dot out, yung merong, I forgot the term dun sa parang dot sa taas, no? That is the rate of heat transfer. Then you need to express this Q out in kilojoule per kilogram. So ito yan. Okay, so ito, yung Q, maliit na Q would be the Q out, but in kilojoule per kilogram. So how will you express it in kilojoule per kilogram or in mass basis? So same lang din ang ginagawa natin sa air fuel ratio, no? So that will be kung ano man yung resulting value ni Q out. So i-divide mo lang siya into the number of moles ng fuel. So, yung number of moles ng fuel is magmumula yun or makukuha mo yun, depende, pwedeng sa balance equation, pwede din sa given sa problem. Kung may given sa problem na specific na number of moles ng fuels, then use that. Pwede ka din mag-base dun sa balance equation natin. So, ayun. And then, after nun, kapag na-express mo na siya into amount of heat transfer per kmol of fuel. So you have to convert it from kmol to kilogram using the molar mass of the fuel itself. So the resulting unit would be kilojoule per kilogram. So wag pong basta-basta sa substitute ng value, yung itong value na to na hindi mo
hindi nyo tinitingnan yung unit dapat. So pag hindi nyo na-express to in kilojoule per kilogram, mali yung magiging answer ninyo. No? Okay? And then, so, ayun, pag hinahanap si rate of heat transfer, ang formula niya is Q multiplied by the mass flow rate of the fuel. No? So, yung Q natin again is the Q out. Ito, but in mass basis or in kilojoule per kilogram of fuel multiplied by the mass flow rate of fuel in kilogram per unit time. So yung unit time natin is either in second, minutes, hour, wala namang default. So kung ano na lang yung hinahanap sa problem, kung wala namang specific na nakalagay na hinahanap sa problem natin in terms of the unit of time, so kung ano yung given, na mass flow rate, sa problem natin. So kung given is in kilogram per minute, then yun, use the unit of minute. Pero kung stated sa problem na although ang given is in minutes and then hinahanap siya in terms of hour, then we have to convert it dun sa, based dun sa hinahanap sa problem. Okay, so yun yung formula natin in terms kapag hinahanap naman yung rate of heat transfer. Okay. So, ayan, na kapag din pala tayo ng sample problem natin. So, yung sample problem natin sa page 38. No. So, iulitin ko ulit, So, hahanapin ko na po sa solving nyo, lalong-lalo na sa final exam, yung diagram, na naglalaman ng lahat ng given. So, lahat ng given, lahat ng stated na value dyan sa problem, ilalagay nyo po. So, lahat ng given sa fuel, the temperature, the pressure, the mass flow rate, kung meron man. And then, sa air naman, kung yung percent theoretical air, the temperature then, the pressure, and such, no? As well as sa product. So, lalong-lalo na sa product. So, ito na may nasabi ko na sa inyo nung last meeting. But, again, I will repeat it, para by the time ng final exam, i-apply ko na yun. So, pag wala ko nakitang ganito, it is either minus, no? Or, hindi ko check at all. No. Ayun. So, yung product natin, dapat specified kung ano yung product. So, expectation from you is alam nyo na dapat kung ano-ano yung mga products na i-expect nyo from a combustion reaction. Basing on the given problem. Diba? So, ayun, i-review nyo lang din yun, and make sure na gets nyo, no, yung as basic as that. No? And then, make sure na wala kayong nakakaligtaan. So, mapapractice nyo, magagawa nyo yun sa exam kung ipapractice nyo. Kung sasabay kayo during discussion natin, resolve din kayo, no? At tapos sa exam, sa problem set, ugaliin nyo yung paglalagay ng diagram para by exam, sanay na kayo, di ba? Ganun lang. And then, so nasulat na natin yan. So we have, basahin ko lang ulit yung problem. So yung problem natin is liquid propane, C3H8, enters a combustion chamber at 25 degrees Celsius at a rate of 0.05 kilogram per minute, where it is mixed and burned with 50% excess air that enters the combustion chamber at 7 degrees Celsius. So an analysis of the combustion gases reveals that all the hydrogen in the fuel burns to H2O, but only 90% of the carbon burns to CO2. Okay, 90% of the carbon burns to CO2 with the remaining 10% forming CO. So if the exit temperature of the combustion gases is 1,500 Kelvin, so determine, dalawa yung hinahanap natin, the mass flow rate of the air and the rate of heat transfer from the combustion chamber. So ito yon, the Q, the rate of heat transfer and the mass flow rate of the air. No? Okay, so again, yung ginawa kasi natin nung huli is sinabi ko sa inyo na it's up to you yung magiging flow ng inyong solution. So kung sa palagay niyo after nito, so definitely dapat ito mauuna, 'di ba? Itong diagram ng given natin. So after niyan, pwedeng mag-result i-next nyo yung balancing ng equation. And then, after ng balancing ng equation, kung meron na kayong masasolve or gustong isolve sa hinahanap natin, so you can do that. And then, tsaka kayo gumawa ng table na to, table ng values ng enthalpy, kapag gagamitin nyo na siya. So pwede yun.
Basta ang importante lang makikita ko itong table na ito. Ano? So again, i-require ko po itong table ng values. Ano? Para alam ko na alam nyo kung saan nyo kukuhanin yung value. Para alam ko na alam nyo ano, kung saan kinukuha yung values. Kasi gagamitin ko yan in terms of yung pagbibigay ng partial points. No, kasi gaya na banggit ko sa inyo, this one is time consuming and also prone sa mistakes kasi nga mahaba siya and madaming values. So, for example, tama naman yung flow ng ano nyo, tama yung balance equation, but nagkamali lang kayo dun sa nagkamali kayo ng sulat o kaya naman nagkamali kayo ng pindot sa calculator. Ano? So, ang basis ko doon kung mali yung inyong mali yung inyong final answer. So, tinitingnan ko naman yun kung saan kayo nagkamali, no? So, kung meron kayong gantong value, so I can say na okay, alam nyo kung saan nyo kunin yung value, ano, and yun lang, nagkamali lang kayo doon sa um, little mistake, no? So, syempre, pag ganun, pag may ganito na evidence na alam nyo kung saan kinuha yung value and such, meron kayong table. So, yun, I can give you additional, no, partial points. Yun. And then, yun nga, i-require ko siya kasi indicator din to na kayo yung gumawa ng table. Ano, kayo yung nag-look up ng values. Kasi kapag ano lang, mas mahirap kasing kopyahin yung table and yung solution, 'di ba? So yung solution, madali siyang isulat if ever sa exam. Ano, I'm not insinuating anything but just parang additional ano lang, proof for me, no. Yun lang. Okay, so again, hindi ko naman sinasabi na ganito yung flow na required. So ang gusto ko lang na makita, no, kahit anong pagkakasunod-sunod niyan, gusto ko makita yung diagram, ito, the table of values at balance equation, tsaka yung mga final answers ninyo. Ano, so it doesn't matter kung ano yung sunod-sunod. Ano, so kung ano yung unahin nyo, saan kayo mas comfortable na unahin, go ahead. No? So ang ginawa lang natin dito, after ng diagram, nagawa na tayo ng table. No? So nagawa na tayo ng table of values para later, dito na lang tayo magbe-base. Ano, hindi na tayo maghahanap-hanap ng value sa table. Ayun, para dire-diretso. Okay, so review ko lang ulit. So for this one, we have the substances here. Yung substances dito would be yung involved na substances sa buong combustion process. So that includes the fuel, the air, and then the products. Ano kung ano-ano man yung mga products na yun. Okay, so sa unang column natin, so ito ay value ng enthalpy of formation at standard reference state. So saan nga to kinuhang table? Anyone? Saan nga kukuhanin ang value ni H sub F? Anyone? Yes, Mr. Kagikla. Table 826 po. Table 826. But ayun, itong fuel natin na C3H8 na liquid or liquid propane, so kaya siya naka-red ay dahil applicable ito dun sa sinasabi ko kanina na gagamitan natin ng table A27. Kasi yung liquid propane, hindi siya na value walang available sa table A26. So kaya ginamitan natin siya ng table A27. So ito yon. Ayan, ito. Okay? So, pag ganun yung case, no, na wala yung fuel na given sa problem is wala sa table A26, ito yung gagawin nyo, additional steps. Ano, tas yung makukuha nyong value dito, so yun yung ilalagay nyo dun sa table. Ano, as value ng enthalpy ng fuel. Ano, enthalpy of formation. Okay, so, ito, table A26. And then ito naman is the enthalpy at standard reference state. Diba? Enthalpy of the substance at standard reference state. Anong temperature ang titingnan natin sa value na to? Anyone? Anong specific temperature? Ang hahanapin natin sa table kapag kinukuha natin tong
H at standard reference state. Anyone? Wala? Sige, tawag tayo. Can you try Mr. Ricardo? Andito ba? Mr. Ricardo Miguel? Andito? Wala? Okay. Wait lang. Record ko lang. Okay. How about Mr. Christian Bon? Andito? Nandito po, ma'am. Okay. Can you try? Ano ba yung tinitingnan natin na temperature pag hinahanap natin tong value ng H sub F at standard reference state? Okay, meron na tayong volunteer. Yes, Mr. Sino na? Clarete? Ang temperature po ay 298 po Kelvin. Okay, correct. 298 Kelvin. So, saan galing yung 298 Kelvin? Dahil this one is enthalpy at standard reference state kasi meron siyang ganito, di ba? So, at standard reference state natin na temperature is 25 degrees Celsius. So, yung 25 degrees Celsius, convert nyo lang into Kelvin. So, it is 298. So, okay, alam na. Pag ito, yung symbol na yan, automatic, ang hahanapin yung temperature sa mga tables na paghahanapan nyo is 298 Kelvin. Okay. Next. Ito naman. So, itong dalawa, no? Yan, itong dalawa na yan. So, unahin natin. Same lang yan, what I mean is, same na table na pagkukuhanan. Actually, itong tatlo, di ba? Same na table sa pagkukuhanan. So, that is A18 to A25 depending on the substance. So, itong at standard reference state, specific siya at 298 Kelvin. Wait lang, sulat natin. Ayan. Okay. And then itong nauna, so this is the amount of enthalpy na given sa air. Diba? Kasi syempre, meron tayong, sa formula natin, balikan natin yung formula. So, diba, ito yon number of moles sa balance equation natin kukunin. Ito, table 826, or table 827 kung kakailanganin. And then, ito, yung dalawang yan, diba? Table A18 to A25. So, ang definition nito is the amount of enthalpy at specified temperature, a specific temperature na given sa substance. And, sa problem na ma-encounter nyo, and dito din sa sample problem natin, magkakaiba yung temperature, magkaiba yung temperature ni fuel, at magkaiba yung temperature ni air before entering or upon entering the combustion chamber. Magkaiba sila ng temperature. So, meaning to say, for fuel, ito is the amount of enthalpy at the given temperature ni fuel, which is sa sample problem natin, ang given temperature kay fuel ay, anong given temperature kay fuel? Anyone? Sa problem natin. Ito yan, 25 degrees Celsius. For air, we have 7 degrees Celsius. For product, we have 1,500 Kelvin. Okay, so take note on the units. Okay, so ngayon, sayin ko lang. So this one, ito ay kung ano yung given na temperature for each substance. And then ito naman, amount of enthalpy at STP. So automatically at 298 Kelvin yung ilulook up yung temperature, diba? Okay,
Okay. So, ngayon, ay, hindi ko na siya mabura. Ayan. So, itong column na to, yung amount of enthalpy at 280 Kelvin. So, that is for air lang. 'Di ba? Kasi, yung ano natin, air natin, ang given na temperature is 7 degrees Celsius. So, yung 7 degrees Celsius na yon i-convert mo into Kelvin. So, 7 plus 273. So, it is 280. Ano? So, since ang given naman or yung 7 degrees Celsius na given temperature is only for air, 'di ba? So, dapat ang applicable lang or yung kukuhanin mo lang na value is for air lang. So, ang air natin ay O2 and N2 lang, 'di ba? So, kaya ang kinuha lang natin ditong value is for O2 and N2. So, yung other, hindi na natin kinuha kasi hindi naman natin magagamit yan, di ba? Hindi applicable sa kanila yung temperature na yun. Kasi yung temperature na yun, na 7 degrees Celsius or 280 Kelvin is only given sa air lang. Okay. So, kaya si O2 at si N2 lang yung may value dito. Ano? So, again, si O2 at si N2, kinuha itong value na to sa table A18 to A25 at 280 Kelvin. 280 Kelvin dahil 7 degrees Celsius ang given sa problem. Okay, hopefully, naintindihan? So far, nakakasunod? How about the others? Okay, so ngayon, hindi natin natapos last time yung pag-kompleto ng table, kapag naman, in terms of sa product. Diba? So, yung we already have the amount ng enthalpy of formation, okay, yung H sub F for all substance, both reactant and product. And then, for yung amount of enthalpy at standard reference state, kasi kakailanganin natin yun for both reactant and product then for all substances. So, we all need that. And then, ang lang natin would be kung bakit ito, yung fuel natin ay walang value. At enthalpy at standard reference state. At saka bakit wala siyang column na intended for fuel only, yung temperature ni fuel. So, valid yung question. I think explain ko na din to sa inyo last meeting. But, ayun, ulitin ko na lang din. So, kung mapapansin nyo, yung tables na available natin for amount of enthalpy, which is A18 to A25, yun ay table lang for ideal gases. No, for O2, for N2, H2, H2O, CO2, CO. Yun. No, so walang fuel doon. Wala tayong available na table na nagbe-measure ng value ng enthalpy of a certain fuel at different temperature. Okay. So, ibig sabihin, wala tayong pagkukuhanan ng value ng amount ng fuel natin at any given temperature. However, basing sa ating formula, di ba? Ito yung formula natin. H sub F plus ito, enthalpy at specific temperature minus the enthalpy at standard reference state. So, mapapansin nyo dun sa given, and usually, so usually naman to hanggang final exam na, ang fuel natin is always at 25 degrees Celsius na temperature. Okay? So, makikita nyo dyan sa sample problem. Ang fuel na temperature natin is at 25 degrees Celsius. So, meaning, kahit malaman natin yung value ng amount of enthalpy ng ating fuel, ng ating liquid propane, for this one, and for this one, pareho sila ng temperature. Kasi ito is yung given sa fuel, which is, according sa problem, it is 25 degrees Celsius. And then ito, minus, yung value nito is ito yung enthalpy at standard reference state. Ang standard reference state is at 25 degrees Celsius. So kahit alamin pa natin yung value, it will just be 0. Diba? Mazi-zero out lang yan. So hindi na tayo magpapakahirap on determining yung values nila kasi magiging 0 lang din. Diba? So that's why, automatically, by default, ito ay walang value. So ang value lang ni fuel will be H sub F. Okay? Or enthalpy of formation. Okay? Kasi sa product, wala naman na siya. Wala namang C3H3 tayo sa product, di ba? Nasa reactant side lang siya.
Okay. Ngayon, meron na din tayong amount ng enthalpy for the given temperature for air. So, ito yon, no, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan. So, next naman, or ang missing na lang natin is for product. So, yung for product natin, so basing sa problem, ang product natin are all gases, di ba? And stated naman doon, basing on the problem, na incomplete combustion yung in terms of carbon, but yung hydrogen is completely nag-turn into H2O. Ayan, and then may excess air. So, definitely, meron tayong O2. And then, yung exit temperature, so, indicator yon pag sinabing exit temperature is, yun yung temperature ng ating combustion products. So, meaning to say, ang given sa problem is 1,500 Kelvin, ang exit temperature. So, yun yung magiging temperature ng ating products. So, dito, ang kukuhanan lang natin ng value is yung products lang. So sa products, ang nandito sa ating side, so we have CO2, ito, we have H2O, N2, CO, and O2. So lahat yon, lahat na nandito maliban sa fuel ay kailangan natin kunin yung value, ng enthalpy at 1,500 Kelvin. Okay? Okay, who wants to give me the values for O2, starting for O2? Anong value natin at 1,500 Kelvin? Yes, Mr. Clarete. Ano po, ma'am? Sa O2 po ay 49,292 po. Okay, thank you. How about for N2, Mr. Kabuhat? 47,073 po. Okay. For CO2, Miss Holgado? 71,078 po. Okay, wait lang. 71,078. How about for CO? Anyone else for CO? Yes, Miss De Pasupil. 47,517 po. 517. Okay, thank you. And then lastly, for H2O gas. Anyone else? For H2O. Yeah, Mr. Kagikla. 57,999 po. 999. Okay. Ganun lang. So, alam ko medyo madami, no? Madami, nakakaduling. Pero, bibilis din kayo kapag ipapractice nyo yan. Kaya, again, I suggest na sumabay kayo sa pag-look up ng values during discussion. Sumabay kayo sa pagsusolve. Kasi para masanay kayo. Kasi sa exam, kalaban nyo talaga yung oras. Kasi mahaba yan. So, hindi sagot yung pagmamadali kasi prone yun sa mistakes. So, ang nyo dyan, isanayin nyo yung sarili nyo dun sa steps, sa step-by-step process at saka kung saan titingnan. Saan titingnan yung values kapag O2, kapag N2, and such. So, mas mabilis kapag sanay na kayo. Kapag babago pa lang kayo magsosolve sa mismong final exam, definitely mabagal. So, sayang yung oras. Okay, so kompleto na ang ating tables. Ayan. So, ngayon, ang next step natin, since wala pa tayong balance equation, is magbabalance equation muna tayo. Okay. So again, hindi naman necessarily ganito yung sunod-sunod. Ginusto ko lang na ipakita muna sa inyo yung paggagawa ng table, para later, dire-diretso na yung ating computation. But again, pwedeng unahin nyo muna yung balance equation before yung table. It's up to you. As long as ma-show nyo siya pareho sa akin. Okay. So, next natin is balance of equation. Okay, so meron tayong two ways of balancing ng equation. Two possible ways. So una is yung two steps. Okay, so when we say two steps, ang unang step is to balance muna at 100% theoretical air. Okay, para makuha natin yung mga coefficients. And then, after nung pag-balance ng 100% theoretical air, tsaka natin siya ibabalance sa actual value or dun sa actual na given sa problem.
Ano? So, ayun, sa-substitute natin yung mga coefficients na nakuha natin when balancing at 100% theoretical error, tapos idadagdag lang natin, i-apply lang natin yung actual given, from there. So, pwede natin gawin yon. Pwede din namang diretso. Isang diretsuhan. Yung ginagawa natin nung midterms. Pwede din yon. It's up to you. So, since nung midterms yun yung ginagawa natin, like diretsuhan most of the time. So, ang gawin naman natin ngayon is yung 2 steps. Since for me, mas madali siya sa ganitong klase ng problem. But again, it doesn't matter to me kung anong yung step ng balancing na equation na gagawin nyo. Either kung 2 steps or yung diretso na, okay lang sa akin kahit ano. Ang importante sa akin makita is yung balance equation. Okay. So, okay, sulat na natin yung equation natin. So, we have, uunahin muna natin is to balance at 100% theoretical error. Okay, so again, pag sinabing at 100% theoretical error, ito ay may default na chemical equation, 'di ba? So hindi magma-matter, ang kailangan lang natin from the problem is the fuel itself. 'Di ba? Pero yung products na nilagay natin dito, hindi pa siya applicable, 'di ba? Okay. So this one is the ideal one. So, fuel natin is C3H8 liquid. Huwag niyong kakalimutan yung physical state. And then plus, of course, meron tayong air, O2, plus 3.76 N2. Okay, mag-yield tayo ng CO2 plus H2O plus N2. Tama? Diba? Kasi pag at 100% theoretical error, ito yung by default na chemical equation. So wala tayong O2 kasi wala tayong excess air kasi ito ay at 100% theoretical error. Okay. So ngayon, ang coefficients natin dito would be A, X, Y, and then Z for N2. Okay, so balance natin. So balance muna natin for carbon. So for carbon, we have so for carbon, we have 3 for reactant equals X. So product. So may value na agad tayo ni X. For hydrogen, 8 reactant equal siya sa 2Y. So ang value ng Y natin would be 8 over 2, which is 4. Okay? And then for N2 naman, O2. Again, babalance ko siya in terms of O2. Hindi in terms of O. Pero pwede nyo namang i-balance in terms of O. Mas mahaba nga lang yun. So, dito ako sa mas madali. In terms of O2, so we have A equal to, sa product side, we have X plus, since ang O sa H2O is isa lang, so we will have plus Y over 2. Ayan, wala na. So, since may value na tayo ng X and Y, so we can substitute. So, value ng A natin would be 3 plus 4 over 2. Value ng A natin would be 5. And then for N2 naman, so we have A times 3.76 equals to Z. So, value ng Z natin, anong value ng Z? Ano pong value ng Z? Pa-compute. Hindi ko lang makita kalkyo ko. Uy, anyone? May value na tayo ng A, 5. 5 times 3.76. 18.8. Ayan, so, nakuha na natin yung value. So, we have X ay 3, Y ay 4, A ay 5. ZI 18.8. So, ito na yun, nakuha na natin yung coefficients. So, ngayon, pwede na natin itong gamitin dun sa actual. So, yung step 2 natin would be yung actual value na. So, ang actual percent theoretical error natin for this problem ay, anong gagamitin nating percent theoretical error? Yung sa mismong problem.
Anyone? Baliki ang ano? Baliki ang problem. We have 150% theoretical air. Diba? Saan galing yun? Dahil, ang given po sa problem ay 50% excess air. Diba? So, pag sinabing excess air, a-add nyo yun ng 100. Ano? Para yun yung gagamitin yung theoretical air. Kasi excess air lang yung given. Diba? So, 100 plus 50. So, it will be 150%. Okay? Ayan. So, ngayon, balance natin. So, we have C3H8 lang natin. So, we have C3H8 liquid plus, so multiplier natin dito for theoretical air. Anong multiplier natin dito? Saan natin i-multiply yung air natin? Anyone? Anong lalagay natin dito? .5, correct. No. Okay, 1.5 dahil 150. Diba? So, 1.5 multiplied by A. Okay? Tapos yung air natin, O2 plus 3.76 N2. Okay, mag-yield tayo ng. So, this one, sa product side, dito na tayo magbe-base. Sa actual na products. Ano, depending sa problem. So, we have here the CO2, 90%, CO, 10%, H2O, N2, and O2 for the excess air. Okay. So, ngayon, unahan natin sa CO2. So, we have CO2 plus CO, okay, plus H2O, okay, plus N2 plus O2. No. Or, pwede din natin na lagyan to ng 0.5 for the excess air. Ano, or for O2. Okay. So, we already have the value for A, which is 5. Diba? And then, for H2O, so we have Y, which is 4. Ayan. And then for N2, magbabago to kasi this will become, turo ko na lang, no? Kasi di na kasha. So, this will become 1.5 multiplied by 18.8. Diba? Kasi yung 18.8 na Z value natin dito would be, mababago siya. Diba? Itong 18.8 dahil nagkaroon tayo ng multiplier for 1.5. So, it will just be 1.5 multiplied by yung value natin dito kanina, which is 18.8. Or, kung nalilito kayo, this will just be 5 times 3.76. Okay? Ayan. So, ngayon, itong CO2 and CO, so dito yan sa X. Ano, kasi di ba sa problem, ang sabi dyan, all hydrogen in the fuel burns to H2O, but only 90% of the carbon burns to CO2. 90% lang daw tong CO2, yung nasa product, nag-burn. And then yung remaining 10% tong carbon is nag-turn into CO sa product. Ano, so we already have that, 0.9 and 0.1 in terms of percentage, no. However, pwede na din nating i-solve 'yun. Ano, kasi meron tayong given na percentage, no, of the CO2 and CO, sa product side. Meron na din tayong value ng coefficient natin for X, for CO2 in here at 100% theoretical air, which is 3. Diba? So, yung 3 na nakuha natin, pwede nating dito, so for CO2, it will be 3 times 0.9 or 90% of
3 moles. Lagyan ko lang to. 3 times 0.9. And then, for this one, we have 3 times 0.1 for 10%. Anong 90% ng 3? Anong 90% ng 3? Ng 3 K-mole? 2.7 po. 2.7. So, palitan ko na to, no? Yung 3 times 0.9 to 2.7. How about sa CO? Anong value natin dito? 10% ng 3? 0.3 po. 0.3. Okay. Ayan. And again, baka lang malito kayo saan galing to. So, ito kasing CO2 and CO na yan. So, those are all from carbon sa fuel natin. And originally, kung hindi incomplete yung combustion, magta-turn sila into CO2 dapat. Theoretically. So, since nakuha na natin, na-balance natin at 100% and nakuha natin na yung mole ng CO2 is 3, then, ayan, siya. Pwede natin siyang i-solve based sa given na percentage nung formation ng CO2 and CO. Okay, hopefully malinaw, no? Ganun lang. And then next, so ano natin dito? Value natin dito, itong for N2. We have 1.5 times 5 times 3.76. Ano pong value? 1.5? 28.2. Okay, 28.2. And then, lastly, itong oxygen natin, yung ating excess air. So, ito yung ating unknown value. Kasi wala namang oxygen dito at 100% theoretical air, di ba? So, we don't have any idea. Wala siyang coefficient dyan. No? So, we have to identify, balance again in terms of oxygen or O2 para makuha natin yung value ng X. Okay. So kasi, kung ibabalance nyo yan, i-check nyo yan, balance pa rin yung carbon, balance pa rin yung hydrogen, balance pa rin yung nitrogen. So yung oxygen lang yung hindi balance dito. Kasi nga, wala tayong idea sa excess air. Kasi dito sa 100% theoretical air natin, wala naman tayong coefficient na nakuha for oxygen sa product, di ba? Okay, so ngayon, para makuha natin tong X, ibabalance natin in terms of oxygen or O2. So, balancing in terms of O2. Okay. So, we have, for O2, we have 1.5 times 5 equal to, O2 natin is 2.7 plus 0.3 over 2, dahil CO lang, plus H2O, 4 over 2. Okay? And then lastly, X, 0.5 X. Okay. So 1.5 times 5 is 7.5. Tama? Tapos anong natin dito? It will be 2.7 plus 0.3 over 2 plus 4 over 2 equals, so we have 4.85 plus 0.5 X. No, so we can minus, transpose, 7.5 minus 4.85 will become 2.65 equals 0.5 X.
Para makuha natin si x, divide both sides by 0.5. X natin would be 5.3. Same na nakuha nyo? Ganun lang, ano, itong 4.8, tinranspose ko lang dito sa kabila. Ano, magiging minus. So, magiging 7.5 minus 4.85. Kaya naging 2.65. Okay? Ayun. So, ngayon, check natin, ano, kung balance. Kung para ma-make sure natin ang na-balance yung equation. So, ito ay checking na lang. No? So, for carbon, we have 3 for reactant. And then for product, we have 2.7, plus 0.3. 2.7 plus 0.3 equals 3. Diba? Wala naman ng carbon sa ibang product natin. So, okay tayo sa carbon. For hydrogen, we have 8 sa reactant. Sa product, we have 2 times 4 is 8. So, okay na. For O2, O2 to hindi O. So, we have 1.5 times 5. 1.5 times 5 is 7.5. We have 7.5 equals, sa product side, for O2, we have 2.7 plus 0.3 over 2 plus 4 over 2 plus 0.5 times 5.3. Pa-compute po. 7.5 din ba? Itong 2.7 plus 0.3 over 2 plus 4 over 2 plus 0.5 times 5.3. Hmm. 7.5 din ba? 7.5 po. Okay, correct. 7.5 din. So, balance si O2. So, balance din si N2. Diba? Kasi ito, yung same lang naman yung minultiply natin sa kanya sa reactants and sa product side, which is 1.5 times 5 times 3.76, which is 28.2. No? So, yeah, balance na yung N2. Okay, so balance yung ating equation. Ano? So, ayun. Burahin ko lang to. Kasi sayang yung space. Ano, checking lang naman ito again. Hindi ko naman i-require na i-check nyo. Pero, syempre, kung gusto nyo maka-make sure, pwede naman. Ano? I mean, hindi ko siya i-require sa solution. Kasi medyo time-consuming siya. Okay, so since meron na tayong balance equation, so rewrite lang natin, ano, officially. So, yung ating official na balance equation would be C3H8 liquid plus 7.5 O2 plus 3.76 N2. Yield ng 2.7 CO2 plus 0.3 CO plus 4 H2O plus 28.2 N2 plus this will be 0.5 times 5.3, so that is 2.65. Tama ba? O2. Tama? 0.5 times 5.3. So, yung O2 natin. Kasi diba ito yon? Ito yun, diba? So, yung X natin is ito, 5.3. So, pag sinubstitute mo tong X, 5.3 multiplied by 0.2. Yun yung ating O2. Okay, so yan. 2.65. So, ito yung ating balanced equation. So, again, paki-box po, no, nung inyong balance equation or paki-label para alam ko kung ano yung balance equation ninyo. Okay, so since may balance equation na tayo, pwede na nating isolve yung letter A. So, ang hinahanap po sa letter A natin is the mass flow rate of air. Ayan. Of air. Okay, anyone, any have idea kung ano gagamitin natin para makuha natin yung mass flow rate ng air? Anong pwede natin gamitin na value? It is air-fuel ratio.
Ano? So, yung air-fuel ratio natin by definition is just the ratio of air to the fuel. Ano? So, it can be kaya inaano natin siya in terms of mole basis, in terms of mass basis. Ano? So, pwede din siya for mass flow rate. Ano? Pwede din siya for volumetric flow rate. No? Ang difference lang for volumetric flow rate is may involved na density and mass. No? But, pwede siya for mass flow rate din. Ano? Ang ano lang natin, value natin for AF should be by mass basis. Ano, and not by mole basis. Okay, kasi mass yung ano natin, mass flow rate yung ating involved na unit. Ano, so it can be AF is M by mass basis can be mass flow rate of air over mass flow rate of fuel. Okay, so ngayon, ito yung gagamitin nating formula. Ano, kasi by definition, pasok naman siya. It's just the ratio of air to fuel. Okay, so meron na tayong given na mass flow rate ni fuel sa problem, which is 0.05 kg per minute. Ito yung hinahanap natin. So, ito yung kailangan nating hanapin to. Ano, para makuha natin si M of mass flow rate ng air. Okay, so makukuha natin, again, si air fuel ratio by mass basis. Ang formula natin would be number of moles ng air over molar mass ng air over number of moles ng fuel over molar mass ng fuel. Okay, anong number of mole ng air? Anong sa-substitute nating value dito? Anyone? Anong value natin dito? So, doon tayo titingin sa air. Di ba ito ang air? Oh, O2 and N2. So, anong lalagay natin ditong number of moles ng O2 and ng N2? 7.5 po. 7.5 for, that is only for O2. Diba? Plus, go ahead. Plus ano? 3.76. Plus 7.5 times 3.76. Kasi itong 7.5, di ba? Ito ay, kaya siya naka-parenthesis. This is for both oxygen and nitrogen. Kailangan mo siya i-distribute dyan to get the total number of moles ng air. Diba? So, 7.5 plus 7.5 times 3.76. So, yun yung ating number of moles ng air. And then, multiplied by, anong molar mass ng air? $28.97. Okay, correct. Ano? 28.97. So, yun yung constant value, constant molar mass ng air natin. So, number of moles ng fuel. Anong number of moles ng fuel? One po. 1, correct. Okay, 1 multiplied by molar mass ng fuel. So, dito sa molar mass ng fuel, I know, no, nung midterms na nagko-compute tayo manually ng number of moles ng fuel, di ba? So, using yung value ng carbon is 12.01, hydrogen is 1.01, and etc. So, ngayon, since mahaba nga, time-consuming yung ating calculation, so, gamit na lang tayo ng table. Ano, para ilo-look up nyo na lang. Hindi na kayo magma-manual computation. So, yung ano natin, yung molar mass ng fuels natin, ay makukuha dyan sa table A27. Ano? So, kung mabubukulat nyo yung table A27 nyo, nandyan yung molar mass. Nasa third column. Ano? So, unit is in kilojoule per kmol. So, wala naman tayong poproblemahin in terms of unit. Ano? So, again, dyan na po kayo kukuha ng value ng molar mass ng fuel. Ano? Hindi na po kayo magmamanual. Ano? Pakinote po niyan sa inyong mga notes, sa inyong manual. Wag lang dun sa table. Ano? Kasi bawal sulatan yan. So, dun lang sa table para hindi nyo makalimutan. Ano? Again, dito na po kayo maglo-look up ng value ng molar mass. Hindi na tayo magma-manual computation. Okay? So, magma-manual computation lang tayo kapag wala yung fuel dito sa table A27. Ano? So, kapag wala talaga, no choice tayo, kundi mag-manual computation. Ano? Pero pag nandito, no need to do manual computation. Okay? Ilo-look up lang natin. So, basing on sa table A27, anong molar mass ng ating fuel? $44.097 po. 44.097. Ano? Right. So, ngayon,
Since ang air fuel ratio naman natin ay walang unit, 'di ba? So ayan. Anong resulting ano natin dito? Value. We have Anong sagot natin dito? Ano man? Bakit ang laki? 18.70 po. Okay, wait lang. Baka nalito kayo. Pa-compute nga muna nito, 7.5 times 3.76. Lang. 7.5 times 3.76, it is 28.2. Diba? So, yan. Ito. Yan, baka lang sa parenthesis kayo nalito. So, it should be number of moles multiplied by the molar mass. Ano na? Nagbago ba ang sagot nyo? 7.5 plus 28.2 equals 35.7 multiplied by 28.97. Okay? Divided by the 44.097. Wait lang, tingnan natin yung nasa chat. Ayun, nabago ba yung sagot? It will be 23 point, bakit 42? 23.4535 yung answer. Baka lang nagkamali kayo ng parenthesis or anything. So, better, yung number of moles ng air dito, isolve nyo muna para hindi kayo malito. No? So, it should be the number of moles ng air. So, kung ilan man yung number of mole ng O2 at number of mole ng N2, tsaka siya i-multiply sa molar mass, which is 28.97. Nakuha na ng iba? Okay, 4535. Okay, careful na lang sa parenthesis. Okay, so yan, meron na tayong value ni air fuel ratio by mass BC. So, pwede na natin gamitin yung value para makuha natin tong molar mass ng air. So, pwede natin i-derive, para directly. So, molar mass ng air is equal to, so this one will be AFM multiplied by mass flow rate ng fuel. So, kung isa-substitute natin yung value, so it will become 23.4535 multiplied by, given na molar mass ng fuel natin is 0.05 kilogram per minute. So, ang resulting molar mass flow rate ng air natin ay yes, go ahead. 1.17 po. 1.17. Unit natin will be anong unit po? Kilogram per? Kilogram over minute po. Okay, correct. No, kasi wala namang unit yung ating air fuel ratio. Okay. Ayan, ito yung ating final answer. Ay, sorry. Ayan. Any questions? Okay, walang question? Okay. So, ito yung ating A. So, I think kaya pa ng time natin i-solve si B. So, sa B naman, ang hinahanap natin is okay. So, we have rate of heat transfer. So, this one is the Q out. Again, may ganyang, hindi kalimutan ko lang yung term, yung na yan, from the combustion chamber. So, this one is yung given. So, ang formula natin for Q out or rate of heat transfer is equals to Q multiplied by mass flow rate.
No? Okay. So, ngayon, dito na papasok yung table na ginawa natin kanina, yung formula natin. Ano? So, yung formula natin for Q out na gagamitin natin is Q out is equal to, so this one is, hindi pa ito yung formula ng rate of heat transfer. Ano? Kasi ano yan? Magkaiba yun. Yung may tuldok sa taas. Kalimutan ko lang yung term. So, we have the summation of number of moles ng reactant multiplied by H sub F at standard reference state plus H minus H at standard reference state ng reactant minus summation ng number of moles ng product multiplied by the same, okay, H minus H ng product. Okay. Ngayon, dito na tayo look up sa table natin. Ano, hopefully, nakapagsulat kayo ng value na sa table natin kanina. Ano, kasi hindi natin yun mababalik-balikan. Okay? So, unahin natin, mahaba to, hindi to kaya ng isang, sulatan sa calculator. So, we need to calculate it by batch. So, sa reactant side, so, unahin natin, sa reactant side, we have the fuel and the air. Diba? Mag-base kayo dun sa balance equation. Okay. So, unahin natin si fuel. Number of moles ng fuel, we have 1 kmol multiplied by H sub F ni fuel or enthalpy of formation ni fuel will be 118,622.495 kilojoule per kmol. Okay? Plus. This one, diba, nabanggit ko kanina, wala tayong value for that. Kasi magzi-zero. Since wala din tayong table na pagkukuhanan ng value and magzi-zero out lang din siya. So, we can just leave it as 0 or pwede din namang hindi nyo na isulat. Yung 0 natin. Okay, pero yan, sulat ko na lang din. After, sa reactant, so plus, tapos na tayo sa fuel, so yung air naman. So, for air, meron tayong dalawa, oxygen and nitrogen. So, unahin natin si oxygen. So, number of moles ni oxygen would be, basing on the balance equation, is 7.5. Diba? 7.5 multiplied by, so, hindi ko na ilalagay yung mga unit, Sa, nga pala, by the way, sa computation, hindi ko na kayo i-require ng unit dito kasi mahaba, time consuming. Ang importante, may unit kayo sa final answer. No. Okay, so 7.5 multiplied by H sub F ni O2 is 0. No, plus. So again, keep in mind na tayo ay nasa reactant side and tayo ay nasa air pa lang. So ang titingnan natin na temperature is yung pang-air. So yung temperature ng pang-air natin, given sa problem is 7 degrees Celsius and intended natin for that table is yung enthalpy at 280 Kelvin. So doon tayo titingin. So value natin would be 8150 for O2 plus, minus. Value ng O2 at standard reference state or 298 Kelvin. So we have 8682. Okay. So tapos na tayo sa O2. Next is N2. Yun yung last natin for the reactant. So for N2, we have number of moles is 28.2 because 7.5 times 3.76. So yung number of moles ng N2 sa reactant side. Multiplied by yung value ng H sub F natin for N2 is 0 plus value ng enthalpy natin at yung temperature ng air which is 7 degrees Celsius or 280 Kelvin which is 8141. Okay? Minus enthalpy ng N2 at standard reference state, 298 Kelvin. So, it is 8669. Okay. So, wala na tayong other substance sa reactant. Okay na tayo sa reactant. Products naman. So, minus. Okay. Unahin natin sa product, unahin natin CO2. So, for CO2, we have number of moles ng CO2 natin sa balance equation is 2.7. Multiplied by, value ng CO2 natin sa H sub F is negative 393,520 plus value ng H. So this time, yung value ng H natin, since nasa product na tayo, titingin tayo dun sa column intended for temperature ng product, which is dun sa column na at 1,500 Kelvin.
Okay? So, yan. Yung CO2, value ng CO2 sa product is 71,078. Okay? Minus value ng standard reference state ng CO2 is 9364. Okay. Plus, so okay na tayo sa CO2. Next naman is CO. So for CO, we have 0.3 multiplied, kasi 0.3 yung mole sa balance equation. So for CO, ang value ng H sub F is negative 110, 530. Plus, value ng H ng CO is 47,517. Minus, amount ng enthalpy at standard reference state, 8669. Next, for CO is H2O. So for H2O, number of moles based on balance equation is 4 multiplied by ang amount ng H2O gas, okay, ng H sub F is negative 241,820, okay, plus value ng H2O at 1,500 Kelvin is 57,999, okay. 999 minus amount ng H2O natin at standard reference state is 9904. Okay na tayo sa CO2, CO, H2O. So last two, yung O2 and N2. So for product. So unahin natin si N2. So N2 natin sa product is 28.2 kmol. Tapos HF natin is still 0. Plus, H natin, amount ng enthalpy ng N2 at product temperature is 47,073. Minus, amount ng enthalpy ng N2 at standard reference state is 8669. Last natin is oxygen. For oxygen, we have 2.65 kmol base sa balance equation. Multiplied by H sub F natin is 0 for O2. Plus, amount ng enthalpy natin at product temperature or at 1,500 is 49292. Minus, amount ng enthalpy at standard reference state. Okay. So, nakompleto na natin yung product. Wala tayong nakaligtaan na substance. So, we have the CO2, we have the CO, the H2O, the O2, and the N2. So, sa reactant naman, we have the fuel and O2 and N2 for air. So, yan. Yan po yung ating computation. So, hindi to kaya ng isang calculation sa calculator. So, I suggest, unahin nyo yung reactant muna. Ayan. So, ito yung reactant natin. And then, isunod nyo yung product. So, kung hindi kaya ng isang hindi yung product, so, ang gawin nyo per substance tayo. So, ito muna unahin nyo for example, ito for CO2 to. Ito for CO2. Tapos ito for CO. Ayan. Tapos i-add nyo na lang. So, ganun lang. It's up to you. Basta, ingat lang. Sa value. So, ang yan, paki-compute. Ang resulting, natin dapat dyan, ay 364,169. 4,169.405 kilojoules. So kilojoule yung ating resulting unit dahil kung makikita nyo, itong kmol makakancel out dito. So ang resulting unit natin is in kilojoule. However, ang tinatanong po sa problem is the rate of heat transfer, yung ating Q dot na out. So kailangan, itong value na nakuha natin for Q out is kailangan natin siya, but in terms of mass basis or in kilojoule per kilogram of fuel. So, ngayon, di-divide natin siya sa number of moles ng fuel. So, sa number of moles ng fuel is 1, diba? 1 kmol of C3H8 liquid. Ngayon, ko-convert naman natin siya into kilojoule per kilogram gamit ang molar mass. So, we have 1 kmol
Ang molar mass ng ating fuel is yung ginamit din natin kanina, which is 44.097. Galing sa table A, 97. Okay, ano natin dito? Pa-compute po ako. Ano yung 364,169.405 divide 44.097? Dapat, answer natin dyan would be 8258.3714 kilojoule per kilogram. Okay. Ngayon, since naano natin siya in kilojoule per kilogram, pwede na natin i-substitute yung formula. So, Q out or rate of heat transfer is equals to Q over mass flow rate of fuel. So, we have here 8258.3714 kilojoule per kilogram multiplied by the given mass flow rate of fuel, which is 0.05 kilogram per minute. So, we will cancel out kilogram. And then, ang answer natin for Q out is equal to 412.92 kilojoules per minute. Okay? Any questions? Ayun, solve dyan na lang yung mahaba. Ayun. Any questions? Okay. Pero naintindihan naman? Mahaba lang, time consuming, pero madali lang. So ingat na lang sa pag-input and such. So yan, tomorrow, continue tayo for closed systems and if kaya, simulan natin yung adiabatic. But if hindi, ang magiging, natin, i-announce ko din tomorrow yung final na scope ng ating quiz next week, which is yung F2F natin. So magkakaroon tayo ng quiz. So most likely ito lang yung natin, itong first law analysis for closed system, yung tomorrow nating i-discuss tsaka ito, no. Yun lang. Yeah, tomorrow na lang ulit. Thank you. You may leave. Thank you po.